Hello everyone, so welcome to a day in my life as a nurse on my night shift, and it's my second day of night duty. And as you can see, hindi na din ako nakapag-video ng get ready with me, pero ito yung aking makeup look ngayong night duty. So usually naman kapag 6 PM yung pasok ko is 5:30 pa lang is umaalis na ako ng bahay or nagpapahatid na ako sa kapatid ko since malapit lang naman yung workplace ko sa bahay namin. So after ko makarating ng hospital is eto, nag-attendance muna and biometrics muna ang person. So ako yung nurse on duty and yung nursing assistant ko today is si Ma'am Allen. So ayan, close na close kami ni Ma'am Allen. Makikita niyo naman ang kulitan ng mga person. So, aware naman sila na nag-video ako and nagpo-post ako sa social media ko. And I'm grateful na din kasi comfortable ako sa kanila. So, yung kulit ko, kita nyo lumalabas. Ayan. Sobrang pa-Barbie lang kami ni Ma'am Allen. Sabi ko kasi sa kanya, mag-post kami yung parang Barbie lang. Tapos ipopost ko dito nga sa may Facebook account ko and sa YouTube ko. So, ayan. Para kaming mga Barbie lang. 'Di ba? O, tingnan nyo naman, ang pretty. So, maniwala man kayo sa hindi, is nagda-diet kami ni Ma'am Allen. So, ayun yung dinner niya. Ako kasi hindi na ako nagdi-dinner dito sa work kasi nga sa bahay na ako kumakain bago umalis. So, ayan, after na magkulitan, syempre magtrabaho muna ang mga person. After ko mag-receive ng endorsement from AM duty is meron akong separate na papel for receiving ng endorsement. Tapos gumagawa ulit ako ng bagong endorsement paper para for tomorrow kasi yung pagsulat ko nung endorsement is magulo. So, ayan, gumagawa ako ng mas readable and andyan yung halos lahat ng information ng patient para when it comes na biglang may magtanong or mag-round sa doktor is alam ko kung bakit na-admit yung pasyente or kung ano yung mga important details sa pasyente. So, nilalagay ko dyan yung name, kung ilang taon, kung sino yung doktor, kung ano yung ongoing IBF nila, and yung mga medications. Pwede ko ding ilagay dyan kung meron silang laboratories na ipapagawa, yung mga doktor for tomorrow, or like chest x-ray, CT scan, and everything. Personally kasi, medyo makakalimutin ang person. So, ayan nga, nilalagay ko yung mga important details or important procedures na kailangan ng pasyente para when it comes sa endorsement tomorrow is masabi ko lahat yun sa kapalitan ko. Alam nyo ba that I'm grateful din dito sa mga tao sa ward down kasi I feel comfortable with them and sila naman is willing magturo, especially yung mga nurses na senior nurses na kapalitan ko. Mahaba yung pasyensya nila sa akin and they really teach me well. Or if magkamali ako or may makalimutan ako, ayun, tuturuan nila ako and sabihan nila yung may mga minimal na pagkakamali ko na okay lang naman magkamali. Basta laging tandaan yung mga naituro na sa akin and wag nang uulitin yung pagkakamali. So, ayun, lagi kong tinatatak sa isip ko yun. Syempre, as a nurse, as an individual is hindi naman tayo lahat is perfecto. Meron at merong time na magkakamali tayo. But of course, by the help of other nurses is mas nagiging familiar ako sa mga different cases ng mga pasyente or different procedures na kailangan gawin. Minsan kahit sabihin natin na matagal na tayong nurse is hindi na tayo magkakamali or alam na natin lahat. No, as an individual and as a nurse in my profession is merong times na magkakamali ka, may times na makakalimutan ka, may times na you need to seek a help to other nurses. So it's normal lang naman. And yun nga, just like what I've said for my other videos is wala namang masamang magtanong if you're unsure in everything that you do. At least nagtanong ka kasi alam mo naman na para sa pasyente mo yun. So that's the one thing that I learned from being a nurse for the past few months. So as my routine is after ko mag-receive ng patients is ipinre-prepare ko na yung 8 PM Jumeds nila and the other medications ng pang 12 AM, 4 AM, and 5 AM nila para mamaya magbibigay na lang ako ng magbibigay, 'di ba? So ngayon, lilinisin ko muna yung area ko
para naman magaan siya sa mata and magandang kumilos. So, nililinis ko na yung area ko, and after that is mag-aayos na ako ng chart ng mga pasyente. So, I already give the 8 p.m. medication sa aking mga pasyente, and since nagugutom ako, nag-tea muna ako kasi nga, 'di ba, sabi ko sa inyo, sa bahay na ako makain. Hindi na ako makain dito sa work kapag night duty ako. So, ayan, nag-aayos na ako ng mga charts ng mga patients ko para naman mabawasan yung mga gawain or hindi ako ma-short ng time kapag duty ako. So, kapag tapos na ako sa 8 p.m. meds is nag-i-start na akong mag-charting sa mga patients ko nung na-receive ko sila. Kasi minsan, hindi natin may iwasan na may mga admissions ng mga pasyente na madadagdag sa akin. So, inuuna ko muna yung meron ako para kapag in case na magka-admission, 'di ba? Nakatapos ko na yung ibang chart ng pasyente. So, na-jinx nga ang first one and nagkaroon ako ng 2 admission that night. Isang ENT and medical patient. So far naman is kaya naman ng powers and ng knowledge ng person. And I'm grateful. Then nakasama ko si Mama Allen kasi nga si Mama Allen is from ER din before. So madami na din siyang knowledge and learnings dun sa ER. And ayun, nahihelp naman ako ng mga learnings and knowledge niya, yung experience niya. Of course, kapag matagal ka na talaga sa may isang workplace is masasabi mong madai ka na din nakuhang experience. So, ayan, after ng aking chartings and makomplete na yung ibang mga dapat ibigay sa pasyente is nag-charge na ako ng mga medications for AM duty. So, after kong mag-charge is, dahil may admission tayo is, aayusin ko din yung papers nila and isa-serve ko muna if merong akong mga nakalimutang procedures or may mga hindi nabasa na important details. And kasama ko na si Ma'am Allen dyan. And so, nagko-complete na kami nung mga charts ng patient. So, si Ma'am Allen, sinaayos na yung sa may vital signs na chart ng mga patient. And ako naman is, dahil mayroong mga laboratories for tomorrow yung mga pasyente ko is, dadaling ko na to sa may laboratory para naman aware sila na mayroong for blood extraction for tomorrow. So, pupunta ako ng laboratory and pharmacy. So, magkatapat lang naman yung pharmacy and laboratory dito sa hospital. Kaya, hindi naman mahirap puntahan since nasa first floor lang din yung ward down. So, nag-shopping na naman ako ng mga gamot ng aking mga pasyente and yung mga kulang na IV fluids nila for today and for tomorrow. So, tuloy lang ang aming duty. So, ito ata is past 4 or 5 a.m. na and nagbigay na ako ng medications ko sa mga pasyente. And si Ma'am Allen, ayan, naglilinis na siya. So, malapit na naming maitaguyod ang aming night duty together. And, ayan, thank God kasi wala namang nangyaring toxic sa aming mga pasyente. So, ako is nagutom ako. Since ang last meal ko yata is 4 p.m. bago ako pumasok. So, every morning kasi merong nagtitinda ng lugaw dito sa harap ng hospital. Yung lugaw attack. Yun yung cravings ko. Kasi pag bumili ka ng lugaw na overload is meron siyang egg, tofu, chicken skin, and my favorite na atay. So, unfortunately is walang atay. So, okay lang naman. Ang nabili ko is tokawa with chicken skin and egg. To be honest is nagtatry ulit ako mag-lose ng weight. So, dinidiscipline ako nun ulit yung pagkain ko. So, minsan hindi na ako kumakain talaga sa may duty ko na night. So, kumakain na ako bago umalis. Pero yung last meal ko kasi sa bahay is 4 p.m. Kaya naman maaga akong nagutom ngayon. So, hindi naman everyday ganito yung routine ko na kakain ako ng lugaw every morning. So, nagutom lang talaga ang person. And after that, makabalik ako ng station is chinek ko ulit yung mga charts ng pasyente kung may nakalimutan ako kasi minsan nag-overthink ako kung meron akong nakalimutan
na mga important procedures or nakalimutan akong medications na maibigay sa pasyente. So, to make sure is, ayan, tinitingnan ko muna sila ulit isa-isa and sinasaynan ko yung mga nakalimutan kong pagbibigay ng mga gamot sa pasyente. Habang hinihintay ko yung morning duty, si Ma'am Hazel yung kapalitan ko. Isang senior dyan, nurse na nag-help sa akin para mag-improve ang aking knowledge and sobrang matyaga siya. And I'm thankful and grateful dun sa mga kawork ko nga dun sa ward down na nurses kasi matyaga silang magturo. So, thank God, natapos na natin ang duty. Ayan, mag-out na ako. So, every pasok and out is magba-biometrics para naka-record yung pasok mo and pag-uwi mo. Today, wala akong sundo kasi hindi ako masusundo ng kapatid ko. So, thank God kasi hindi umulan. I don't have umbrella. Para kasing makulimlim na dun sa labas or malulam na yung langit. Paulan na, parang ganun. Actually, umaambon-ambon na nga siya habang naghihintay ako ng jeep. At I'm blessed na hindi naman tayo naambunan or naabutan ng ulan kasi nakasakay na ako agad ng jeep after ko mag-intay ng mga siguro 15 minutes. Kasi kapag morning, hindi ganun kadami ang jeep na nagdadaan kasi masyadong maaga. So, ayan, nakasakay na ako ng jeep. Alam nyo, nung nag-work ako, parang hindi na talaga, princess ng person. Kasi kailangan nang maging independent, lalo na sa mga ganitong mga pagkakataon. So, pauwi na ako sa bahay namin. Commute lang ako everyday. Kung hindi ako masusundo ng kapatid ko is magko-commute lang ako. So, naabutan ko yung dalawang chikiting dito sa bahay na nakalabas and nakawala sa bahay. Ayan, tumatakbo sila. Ayan, si Andrew and si Sandra. So, yung magkapatid na yan is nagluluto-lutuan and yung ginamit nilang ingredients is yung halaman ni Lola. Ayan, nakulagot talaga kayo kay Lola. Sobrang laki ng dalawa na to. So, eto na ang look ng person. Inaantok na ako. Wala na akong lipstick dyan. So, ang ginawa ko is nagpalit na ako ng damit and nag-half bath na ako. Ayan, mag-start na ako ng skincare kasi hindi ko nagawa yung skincare ko kapag gabi sa work kasi nga naka-makeup ang person. So, I usually do my skincare pagka uwi ko ng bahay and kapag matutulog na ako. And this is the key for my pampahimbing ng tulog. Ayan, dito nag-air humidifier ako and ginamit ko yung scent na nabili namin ng boyfriend ko dun sa may mall. So, yun lang naman ang ganap for today and thank you for watching everyone.